Sa mga naghahanap ng swerte sa buhay, today is your lucky day. Mga mommy, ang dami ng blessings na dumating sa akin. May nauuso kasi ngayong pampaswerte online. 6 inches na figurine ng isang Roman goddess. May piring sa mata. Simbolo raw na hindi nito pinipili ang pagbibigyan nito ng swerte. At kulay ginto. Ang tawag dito, Buena Fortuna. Ang may-ari ng bigasan na si Lian mula Sultan Kudarat nakabili ng Buena Fortuna online sa halagang 258 pesos. Hindi po ako naniniwala sa swerte nung una. Pero sinabi ko lang sa sarili ko na what if itry ko kaya? Ipuinesto niya ito sa kanilang tindahan, nakaharap sa kanilang customers. Nilalagyan ko po siya ng incense to cleansing lang po dito sa bigasan ko po. At matapos niyang bilhin ang kanilang lucky charm, napansin daw niya na naging mabilis ang pasok ng pera. Kung noon, 50 to 80,000 pesos ang kita niya kada linggo, ngayon umaabot na ng 250,000 pesos. Tunay po talaga ma'am na nag-work po sa akin si Buena Fortuna. Ang content creator naman mula Cagayan na si Cindy, hindi na kailangang bumili ng Buena Fortuna. May supplier daw kasing nagpadala nito sa kanya ng libre. Ang figurine, i-display raw niya sa kwarto nila ng kanyang mister na si Jonas. Dito ko po nilalagay si Buena Fortuna sa taas po ng cabinet namin. Nakaharap po siya dito sa my door. Para tumalab ang di umano, swerte, si Cindy meron pang ginagawang ritual. Kailangan mong bigkasin ng 3 times yung pangalan niya, Buena Fortuna, Buena Fortuna, Buena Fortuna. Pagkatapos mong sabihin yung wish mo, doon ka na po magpapasalamat. At tila effective daw. Mula kasi nung humiling siya sa Buena Fortuna, sunod-sunod daw ang pag-contact sa kanya ng mga brand at sponsor para makipag-collab. Sa isang linggo, nagkakatatlong paid collaboration po ako. Dumagdag pa po dyan yung commission ko. Pero may swerte mang dala ang Buena Fortuna kay Cindy, tila may bawi rin daw ito. In terms po sa relationship namin ng asawa ko, lagi po kaming nagkakainitan. Pagka nag-aaway kami, hindi gaya ng dati na parang nagkakapatawaran din kagad. Parang wala lang, kung mag-aaway, edi mag-aaway. Sinisisi niya yung Buena Fortuna sa mga nangyayaring kababalaghan. Ang part-time real estate agent mula Laguna na si Justin, Buena Fortuna ang naisip na paraan para buenasin sa trabaho. Hanggang sa ang swerte, naging tuloy-tuloy raw ang pasok. Nakapagbenta ako ng pasalo na house and lot. Instant money agad. Nasa 80k to 100. Pero ang sunod-sunod na swerte, tila sinundan naman daw ng kambal-kambal na kamalasan. Nagkasakit na yung mga anak ko. Ang bill is 100k. Parang binawi lang din talaga yung kinita ko. Ang travel counselor mula Bataan na si Menchi, nabudol din daw ng Buena Fortuna na nabili rin niya online. Nag-wish ako sa kanya, pera kasi may babayaran ako. Dumating talaga yung pera na ina-expect ko. Na-prove sa akin na, ay baka nga talaga, na-lucky charm siya. Dahil dito, ang ina niyang si Lucita na engganyo ring bumili ng sarili niyang Buena Fortuna. Ang hiling ni Lucita, makahanap ng buyer sa ibinibenta niyang bahay. Yun na lang ang pag-asa ko para matustusan ko ang gamutan ko. Ang dami kong sakit. Ito pa rin mo naman ang hinihiling ko, sabi ko. Pero ang Buena Fortuna para kay Lucita, tila wa-effect daw. Madaming tumitingin sa bahay ko. Tapos hindi natutuloy. Simula rin daw nung i-display nila sa kanilang bahay ang nabili niyang Buena Fortuna, ang mag-ina. Tila may naramdamang kakaiba. Pakiramdam ko may kasama ako sa bahay. Nakatingin sa akin. Yung pinsan ko, one time, nagkukwentuhan kami dito sa working station ko. Suddenly sabi niya, may batang sumilip sa window ko. Sino sisilip dyan? May gate kami. Hindi ako matulog magdamag. 24 hours gising ako. Kung makaidlip man si Lucita, madalas daw bangungutin. Parang may shadow siya. Hindi na ako makagalaw. Sakit ng tiyak ko hindi mawala.
After a month, sunod-sunod na yung bad things na nangyari sa akin. Ang ganda nung corporate na pinapasukan ko. Stable talaga siya. But suddenly, after a week, nag-close. Labas-masok din daw ang kanyang anak sa ospital. Nakakapagtaka na every week nasa hospital kami, nako-confine siya. Same sila ng mother ko, Chan. Baka si Fortuna nga yun. Kasi siya lang naman yung bagay na binili ko. Totoo nga bang may kapalit na malas ang swerteng dala ng Buena Fortuna? At kung totoong malas ito, paano mapuputol ang sumpa? Hindi sa niyang anak ko na itapon si Buena Fortuna. Sabi ko, wag. Kayo ang buena mano naming pagbibigyan ng kasagutan. Nung nasa simbahan na ako, ang bigat talaga. Like parang may nag-i-stop sa akin na pumasok. Sa aming pagbabalik. Usong-uso ngayong pampaswerte online ang gintong figurine ng isang Roman goddess na nagdadala rin daw ng swerte. Bagay na kinapitan noon ng travel counselor na si Menchi. Dumating talaga yung pera na ina-expect ko. Pero ang tinawag nilang Buena Fortuna, may hatid mang buenas, may kasunod naman daw na kamalasan. Ang ganda nung corporate na pinapasukan ko. But suddenly, after a week, nag-close. Nakakapagtaka na every week, every month, nasa hospital kami, nako-confine siya. At hindi lang din daw Buena Fortuna ang di umano, dinala nila sa bahay. Pakiramdam ko may kasama ako sa bahay. Nakatingin sa akin. Binabangungot ako. Sa pag-asang matigil ang sunod-sunod nilang kamalasan, si Menchi nagdesisyon ng itapon sa basurahan ng kanilang Buena Fortuna. Sabi ko, wag. I-surrender mo siya sa simbahan. Magdasal ka, humingi ka ng tawad. Dinala namin sa simbahan. Alam niyo yung bigat ng feeling, parang may nag-i-stop sa akin. Iniwan ko siya dun sa church. Pero, totoo ba ang mga kwento-kwento na ang swerte na bigay ng Buena Fortuna may kapalit ding kamalasan? Yung pagsagot ng swerte or malas, depende sa tao. Maari ang isang tao, yung isang bagay, katulad ng Buena Fortuna, nakikita niya na may kinalaman sa espiritualidad. Titingnan niya itong positibo. Pwedeng nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Swerte siya. Pag naranasan niya naman pangit nangyayari sa buhay niya, iisipin niyang may kinalaman yung bagay na yon. Sa aking palagay, ito ay bahagi ng konsumerismo. Tandaan natin, yan ang talagang idolatry. Kasi ba't idolatry? Hindi yan tunay na Diyos eh. Tandaan din natin, ito ay bahagi nung, kung tawagin, ay animism, espiritu. From nung nabili ko yung si Buena Fortuna as of now, maganda po yung flow ng money sa akin. Pinartneran ko lang po talaga ng pag-hard work. Yung paniniwala sa mga ganito ay refleksyon ng malalim na kultura natin. Ang kasabihang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. May pag-asa, pero kailangan kumikilos ka din, no? Gumagawa ka din. Always believe in God. You don't need any charm in life. Paniwalaan mo na may isa lang tayong dapat paniwalaan. Tila bahagi na ng iba't ibang mga kultura ang paniniwala sa mga pampaswerte. Pero itatali mo ba ang iyong kapalaran sa isang figurin? Hindi ba't ang swerte o malas nakasalalay sa sarili nating pagod at hirap nasa ating mga kamay? Pepe, pang ilan na ba yan? Patay ang kinakain. Buhay naman tayong lahat. Kapag kinakabahan. Huwag mong kalimutan. Yan ang gustong mangyari ng kalaban. May isa pa, Kaing. Isang ano? Isang kagaya mo. Kapag nagpapakita daw si Pochong, may mamamatay. In the name of our Lord Jesus Christ. Stay away from the people of God! May nakita talaga ang verbalan ngipin. Mata ng pusa tapos takpak ng paniki. Puti tapos mahaba yung kupong.
Let us pray! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.